Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. This is for January 5 to 11. Tingnan natin ha. Maraming salamat pala sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi talaga sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi ito nag-resonate sa inyo at hindi naman nangyari, ibig sabihin hindi nyo energy ang ating nakukuha. Kung hindi nyo alam ang general reading at ang vice versa, paki-research na lang din sa Google para hindi kayo maligaw sa ating reading. Ganda nung ano mo. Tingnan natin Pero we have the fish, pero hindi siya ganun ka. There, let's see. Okay, so nakita ko sa iyo ito. Maybe you will receive some gift. No? May fox tayo. Ito ang hindi maganda yung fox. And there's a trap. No? Maaring marami sa inyo is in a trap situation, sa nakita ko dito. Mag-ingat kayo. Mag-ingat din kayo, no? You need to learn, no? Live and learn. Kumbaga, huwag kayo magpa-trap sa isang sitwasyon na kayo din ay sa bandang huli is pagsisisihan nyo. Okay, mag-ingat-ingat kayo. Maaring may mga, kasi we have the fox din, maaring may mga, or may tao na maaring manloko sa inyo, ganyan, maaring nagbabait-baitan, ganyan, maaring karelasyon, nakakausap, ganyan. Handito yung maaring mabiktima ka, sinakta. Or maaring pwede rin tayo kasi ito, Pwede rin tayo kasi si Trap and the Fox. Ibig sabihin, minsan kasi, di ba, hindi natin napapansin na tayo rin yung gumagawa ng ating ikakatrap sa ating buhay. Okay? Tingnan natin na, and you will receive, maaring may marireceive ka na isang gift, from someone. Yan, may mga gift, may mga papuri ako na nakikita sa'yo, Maaring may pupuri sa'yo, ganyan. Maaring, kasi we have the heart din, maaring, mag-ingat ka kasi nandito rin si Fox, diba? Kumbaga, merong tao na sweet yung kanyang, maaring mga sinasabi, sa nakita ko dito, or maaring ikaw, ganyan. May mga pupuri, maybe there's a romance, there's a love, yan. Maybe you will receive something na ikasisiya mo, Maaring there's abundance, pera, ganyan. O kaya gift, ganyan. O kaya money. Yan. And there's also, someone is wearing a mask, sa nakita ko dito. May mga charming situation ako na nakikita dito. Pag nandito si Fox, maingat na kayo kasi may tao dito na masyadong matalino. Yan, maaring someone's pretending, kumbaga nagpapanggap siya na in love siya, nagpapanggap siya na gusto ka niya, ganyan. Ingat ka. O nagpapanggap siya, na mabait siya sa'yo, ganyan, Ingat-ingat lang din. Siyempre, trust more yung intuition dito, sa nakikita ko dito. May mga kasiyahan naman. May mga kasiyahan ka na mararanasan this week. And also, yun nga, yung mga papuri, baka sabihin nila, ang pogi mo, yan, like kita, gusto ko yung attitude mo, ganyan. Ang ganda mo, yung mga ganun sitwasyon. O kaya, may pupuri sa'yo dahil sa yung, kagalingan, sa yung mga ginawa, ganyan, Pero mag-ingat pa rin kayo kay Fox. Kasi ito si Fox, kumbaga, mayroong kasuspecha na pwede kayong malinglang ng isang tao, Sa nakita ko dito. May mga, iba naman sa inyo is may mga kamalian na nagawa or magagawa kayo, Ingat din kayo. Kumbaga, wag nyo rin, baka iba sa inyo, kayo rin mismo, nililinglang nyo lang din yung sarili nyo, diba, sa isang sitwasyon. Maring sa trabaho o sa karelasyon, ganyan. O mismo sarili nyo, diba? Minsan kasi tayo, nililinglang din natin yung sarili natin minsan. Minsan, sasabihin natin, okay tayo, pero deep inside, hindi tayo okay, diba?
And nagkakaroon na naman din ng enlightenment sa iba, no? Handito yung mga maaring bumabalik yung inyong confidence, no? O lakas ng loob this time. Maaring bumabalik na yung may taong may mataas ang ego or bumabalik na ikaw mismo is maaring ibig sabihin kasi dito parang there's an enlightenment with something na maaring nararamdaman mo na kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo no? Sa nakikita ko dito. Maaring may mga related to your business, to your, siguro when it comes dito kay heart and dito kay fish, andito yung sitwasyon na maaring may pinag-iisipan ka na isang situation na maaring related to a relationship or to your work profession or sa mga paano mo mapapalago yung iyong pera, ganyan, o yung kung gusto mong may pasukin na isang negosyo, ganyan. So, nakita ko dito. Maaaring may mga iniisip ka na ganun, no? So, nakikita ko dito. Pero sabi dito, may gain ng wealth daw. Maaring yun, no? Pero nandito kasi si Cloud, no? Ibig sabihin nandito si Cloud. Sabihin, merong mga situation na maaring iniisip mo, may mga problema, kumbaga. May mga problema kang pinagdadaanan. May mga sitwasyon na nalilito ka. Halimbawa, gusto ko magnegosyo, gusto ko, andito talaga si Fox, no? Gusto ko ng ganito, gusto ko yun, gusto ko yan, yung mga ganyan. Kung ano man yung sitwasyon, maaring may mga sitwasyon na maaring ikaw is malito this week, sa nakikita ko to dito. May mga unclear situation na gusto mong malakpasan this time sa nakikita ko dito. Pero meron ka mga doubt o mga pag-aalala doon sa isang sitwasyon na yun, no? Yan, may mga pag-aalala ka doon na mararanasan this week. Mga kawalan katiyakan sa mga gagawin mo this week, no? Sa nakita ko dito. Tingnan natin, Aris, January 5 to 11. Kuha tayo ng 4. Yes, you have the disaster, apology, accident, and conflict. Ito na nga. Diba? Okay, yes, may mga natural disaster. Tingnan natin what it comes to about natural disaster mo. Medyo pinag-uusapan ka, no? Medyo laman ka ng usapan sa nakikita ko dito. And then also, yung mga natural disaster, may mga problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa family, problema sa negosyo, yung mga ganun, natural disaster. May mga frustration ka na mararamdaman this week, sa nakita ko, meron ka mga risk na or pagsubok na mangyayari sa iyong buhay. Maaring nahandoon na ikaw or there is someone na maaring humingi ng tawad sa iyo or magko-confess sa iyo or kakausapin ka. At dahil may tao rin dito na nagigilty or yung lungkot, no, nakakita ko to. Ingat ka rin, there's a caution na maaring may maaksidente, maaring ikaw, or ma-injure lang, hindi naman siguro. Pag-iingat lang naman dito. Maaring there's a person here, kasi makatabi siya, there's a person here na maaring nakasakit ka or nasaktan siya, or nakasakit, paano ba? Basta vice versa tayo ganun. Maaring may tao na nalulungkot, maaring ikaw, yan, sa trabaho mo, nalulungkot ka, maaring nagkakaroon ka ng trabaho mo yan o relationship o saan parte ng kung anong sitwasyon ka man yan, maaring nahandito yung sitwasyon na ang dami mong dinaranas o nararanasan ng isang problema, ganyan, na maaring gusto mong, kung nalulungkot ka, you need na magkaroon ng isang trusted person na mahihingahan. It's good yun, sa nakita ko dito. But when it comes to injury, ingat kayo yan sa mga trabaho nyo, sa pang-araw-araw na ginagawa nyo, kasi nandito rin si accident and natural disaster, di ba? Hindi rin natin mapapansin. Baka biglaan, no? And then also, may mga conflict. Yes, kung may frustration, talagang may conflict, no? May mga quarrel o may mga magkaiba kayo ng opinion ng isang tao, no? Maaring may makakaharap ka ng isang tao or makakausap na isang tao na magkaiba kayo ng opinion or magkaiba kayo ng gusto, no? Maaring hindi kayo compatible nito o kaya may mga pagtatalunan kayo dito, no? Tingnan natin si natural disaster kay Aris.
May mga pag-uusapan daw kayo talaga as in. No, maaaring may mga pag-uusapan kayo na may tao na maaaring may makaaway ka nga kasi we have the conflict din talaga. May mga pag-uusap na hindi ko alam in what way. Siguro, in a natural disaster, magkakaroon ka talaga ng frustration sa tao makipag-usap sa'yo. Maaaring kapatid mo, kapamilya mo, asawa mo, ganyan. Or girlfriend mo, boyfriend mo, ganyan. O kasamaan mo sa trabaho, isa rin dito kasamaan mo sa trabaho. May mga disagreement, may mga agreement, may mga tension, or maaring mairita ka, no? Makaramdam ka ng frustration or pagkairita sa isang tao na iyong makakausap this week. May mga aggression kasi may nakita ako na maaring may tao na magtataas siya ng kanyang ego or siya yung parang may pag-uusapan ata kayo na may pag-uusapan ata kayo na maaring may mga related sa inyong territorial. Ganyan, tingnan pa rin natin. Okay. Maaring may mga malapit sa puso mo. Maaring anak mo, karelasyon mo, o your past situation. No, sa nakita ko dito. Maaring friend mo, malapit sa puso mo. O kaya nahandito yung isang sitwasyon sa iba sa inyo, this week is maaring ikaw or vice versa na maaring may tao na malapit sa puso mo na makakaramdam siya ng pagka-guilty, no? Na isang sitwasyon, magkakaroon siya ng self-doubt or maaring ikaw is magkakaroon ka ng basta vice versa tayo palagi. Maaring magkakaroon ka ng self-doubt sa sarili mo or sa isang tao, no? O halimbawa, self-doubt when it comes to your sarili, kaya nandito si frustration, yung mga natural na pinag-iisipan na problema pang araw-araw to eh. Yan, halimbawa, may tao dito na, anak. Dito, may pupo na naman ako Dito, halimbawa, may tao na nakausap ka, di ba? Tapos parang gusto mo na siyang, halimbawa, may makikipag-usap sa'yo, tapos parang gusto mo siyang iwasan or kasi kung mag-uusap kayo, ang nasa isip mo siguro is mapuprostrate ka lang or walang patutunguhan yung iyong pag-uusap dito, no? Maaring may tao na gusto makipag-communicate sa iyo or ikaw makikipag-communicate. Maaring madadaan siya sa pag-aaway o hindi pagkakaintindihan nyo lang dalawa, no? Ganyan. So, nakikita ko dito. Maaring din yung gusto mo na siyang i-let go pero nagigilty ka, no? May mga ganun time, no? May mga ganun. Gusto mo na siyang i-let go, pero paano ko siya i-let go? Ganyan. Or vice versa tayo. Halimbawa, may tao. Halimbawa, ikaw. Halimbawa lang nga sa trabaho. Gusto ko nang umalis sa trabaho ko. O kaya, meron akong karelasyon. Gusto ko nang umalis dito sa relasyon na to. Ganyan. O kaya may gusto akong iwasan na tao. Pero, nagigilty ako. Ganyan. Hindi ko siya kayang i-let go or hindi ko siya kayang iwanan. Ganyan. Diba? O kaya, hindi yung situation na nag-iisip ka, iniisip mo na i-let go ko man siya is baka, mag-guilty ako kasi baka kung anong mangyari sa kanya, yung mga ganun, no? O nakikita dito. Kung ano man ito, kasi nakikita ko dito, maaring may tao rin dito na ikaw or vice versa na maaring there's a lack of trust. Ako nakikita dito, no? Sa isang tao. Maaring may kakausapin mo o kakausapin mo or kakausapin ka, baliktad vice versa palagi, na maaring yung tao na yun is hindi mo pinagkakatiwalaan, ganyan, or may tao na hindi ka pinagkakatiwalaan, ganyan. Ingat kayo, no, kasi parang may maaring, yung iba sa inyo, maaring this week din, maaring may mga mariremanizing kayo na isang situation from the past, relationship, kaibigan, kasama sa trabaho, na maaring mga tao na hindi kayo naging good term, no? Maaring may mga maaalala ka rin dito sa sitwasyon.
Maaring maalala mo na, ay inaway ko pala yung kapatid ko dati. Nakaka-guilty naman. Dumaan na ang 2025. Dumaan ang New Year, eh hindi man lang kami nagkabate. Yung mga ganong sitwasyon. Iba ganun ang mararamdaman nyo. Or vice versa. Maaring may mga mamimiss ka rin. Sa iba sa inyo, may mamimiss kayong tao, ganyan. May mga maalala kayo na good and bad happiness in the past. Ano po yung ano? We have the Fool, oh. Parang may mga dala-dala kang burden. Ano, Aries. Or vice versa. Parang may dala kang burden. Kasi why? Nandito kasi isang sitwasyon mo na takot kang magdesisyon, no? Parang nahadun ka sa decision making or you have a choices sa isang sitwasyon because you want to move on. Andito yung halimbawa, andito yung ay gusto ko nang mag-sorry dito sa tao na to. Gusto ko nang magkausap kami. Gusto ko na maging clear yung aming situation, ganyan. No? Kaso, andito ka or vice versa tayo andito ka kasi gusto mo nang mag-move on actually, gusto mo nang mag-moving forward, kumbaga. Pero andito yung sitwasyon na itong tao na to, gusto niya mag-apology o gusto niya mag-confess or makipag-usap. Ako nakita to, pero nakakaramdam siya ng takot. Kakaroon siya ng choices in life, no? Kung kakausapin ko ba to o hindi, tatawagan ko ba siya o hindi, iti-text ko ba siya o hindi. Nandun siya sa situation na gano'n, no? Nakakaramdam itong tao na to ng takot sa'yo. Or maaring ikaw ito. Nandun siya sa indecision situation. Kung kakausapin ka niya or hindi. Andito maaring itong tao na to is someone want to confess dahil gusto niya ng new beginning sa buhay niya, di ba? Or gusto niya ng panimulang muli sa inyong dalawa or kumbaga resetting, kumbaga mag-umpisa kayong muli nitong tao na to. No? Kaso maaring itong tao na to is nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam kung kakausapin ka niya, iti-text ka niya or no, medyo nahadun siya sa fear situation. Kasi takot kasi siya. Maaring takot siya na ma-reject siya sa nakita ko or hindi yung situation na baka hindi mo siya sagutin, ganyan, or vice versa tayo, or hindi mo siya kausapin, mga ganun. Tingnan natin, accident. About what po? About what? Universe. Ano yun? Okay. Okay, medyo andito ka sa isang situation na nag-iingat ka, no? Sa nakikita ko dito. Mayroon kang gustong gawin or may gusto kang kausapin na isang situasyon. Gaani ko muna. Maaring may mga biglaang mangyayari or hindi yung pag-iingat mo sa isang tao na nag-iingat ka maari sa pananalita, no? Or nag-iingat ka sa iyong action this time sa nakita ko kasi parang you have an idea. You have an idea na gusto mong gawin sa nakikita ko dito. Pero hindi yung pag-iingat mo na nagiging patient ka sa situation dito. Kasi may gusto action hindi ko alam kung this is a new job, project, or may gagawin kang parang you want to jump to your passion or meron kang gagawing isang risk sa buhay mo. Kaso, andito yung pag-iingat. No? Sa nakikita ko dito, parang nag-iingat ka sa isang risk o gagawin mong isang bagay sa buhay mo. Kasi why? Parang ayaw mong mag-mess dito sa sitwasyon
No? Tingnan ko nga kung ano pa to. Explain nyo nga maigi, universe. Explain nyo nga maigi. Parang ako ata hindi naka-explain. Okay, okay, okay. Okay, nakita ko na. Okay, may tao dito. No? May tao dito na medyo nag-iingat siya. No? Kasi ayaw niyang makasakit. No? Sa nakita ko dito. Someone want to talk. Someone want to confess nga or want ng reconciliation or vice versa tayo Pero handito siya kasi handito yung pagiging curious ng tao na to, no? Handi yung sitwasyon na gusto niya magkaroon ng renewal sa'yo, Aris, or maybe ikaw, halimbawa, sa trabaho mo, di ba? Maaring gusto mo na umalis, halimbawa, gusto mo na umalis sa trabaho mo. Kasi ayaw mo na nai-stress ka, ayaw mo na nade-depress ka, o kaya sa relationship, ayaw mo na nade-depress ka. Pero handito ka sa iyong pag-iingat, no? Dito sa sitwasyon. Kasi parang hindi yung takot to crossroad, no? Sa nakikita ko dito. If ever na magko-crossroad ka, natatakot ka rin from the unknown. If ever na gagawin mo itong sitwasyon na to make a new beginning in your life. Any idea to to your work, sa panimula, or to confess, or to talk to someone, or reconciliation, ganyan. O kaya, iba naman dito is, maaaring ikaw, or vice versa tayo na gusto niya mag-share sa'yo ng problema, kaso handun siya sa sitwasyon na, na nag-iingat siya kasi baka hindi mo siya maintindihan, or vice versa tayo, ganun sa nakita ko dito. Maaaring may tao dito nag-iingat kasi ayaw niyang makasakit dito. Maaaring may tao na gusto ng recovery, or you want recovery dito sa tao na to, or vice versa. Someone want a new beginning, parang nahandito rin siya, no? Pero ang nakita ko dito is, there's no movement. Ako nakikita. Wala pa siyang movement. Maaring nandun pa siya sa patient situation sa nakikita ko dito. Patient pa siyang naghihintay, pero ang nakita ko dito is curious siya. No? Dito. Kung may mga na-aksidente, or may mga, kasi kung merong mga nagkahiwalay, or nagkaroon ng away, or nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa nakikita ko dito, itong tao na to kasi gusto niya ng mag-heal, or gusto niyang makarecover dito sa sitwasyon na to, no? Maaaring gusto kanya kausapin to recover yung situation nyo, no? Sa nakita ko, or vice versa tayo. Iba dito, anak nyo to. Iba dito, maaaring asawa mo, or karelasyon mo, sa nakita ko dito. Baka yung iba is mas bata sa inyo. Ganyan. Sabihin ko meron tayong air in Libra. Taurus, Virgo, Capricorn. O ganun pa rin. We have the Aries, Leo. Andito naman lahat. Sabihin ko man, dito siya lahat. We have the fire in Sagittarius. Pero ang may mga main dito is air in Libra, fire in Sagittarius, ganyan. Yun ang main. Paring this week may makikipag-usap sa'yo, or may mag-share ng problema, or makapag-reconciliation, ganyan, or may isang situation na sa buhay mo na maaring, kung dati is you are in a pain situation, maaring iyon is ma-release mo na yung mga sadness, pain, ganyan, no? O yung mga pagkalito mo dati is maaring ngayon is ma-desisyonan mo na siya. Yan. I hope, no? I hope. I hope. And kumaga may mga sitwasyon pa rin na magigetting over mo na. Yung worst. Sa ibang bagay, yung worst na, halimbawa may problema ka sa pera. This week, maaring marusulbahan yun. Halimbawa may problema ka sa love life, ganyan. Maaring this week is makamove on ka na, or magkaroon ng reconciliation, or may mahihingahan ka na tao, yung ganun. Tingnan natin is conflict. Maybe you receive some text, sa nakita ko dito.
Maaring, within the 3 days, 3 weeks, 3 months, or nakaraan na, or mangyayari pa lang, maaring magkakaroon ng ganong usapan sa'yo. By the 3 hours, maaring iba. Conflict. About in what? Parang usapan, ay may mayroong isang hindi magkakasundo, maaring may mga mapag-uusapan kayo na maaring related to a money, Ako nakikita dito. Na maari din na this week it's more on talaga siya. It's a negative ang mangyari sa'yo. Oo, magkakaroon ng hindi pagkakasundo when it comes sa kasama sa trabaho, sa pamilya. Yun yung nakikita ko. May mga magkakaroon ng mga problema sa pera. Maaring may tao na maghihigpit sa pera. Yun na nakita ko. May tao na, there's a separation talaga, Maaring may tao na maghamon sa'yo ng ikaw, or may tao dito na hihiwalay sa'yo. There's a burden. Kumbaga, may burden this week. Ako nakikita. Kasi puro siya, problema. Puro problema. Ang dami mong problema, Aris. May mga dito, may mga hindi pagkakasunduan when it comes to a relationship, tahanan, family, trabaho. Ganyan. Nagkakaroon ng ganun. There's a sadness. No, there's a sadness. May magkaiba kayo ng baka nga nagkaroon nga ng hiwalayan. Kasi magkaiba kayo ng energy nitong tao na to sa nakikita ko dito. Kaya medyo hindi talaga kayo magiging cooperate nitong tao na to. Iba yung gusto mo. Kasi, bakit? Alam mo kung bakit? Kasi, may tao dito na gusto niyang gawin yung gusto niya. Kumbaga, someone want to be independent. Ayaw niya na gagawin niya yung gusto niyang gawin. Parang ito yung tao na to na parang wala siyang pakialam kung may masaktan siya o hindi. Yun na nakikita ko. Wala siyang pake. This week talaga merong isang pag-iisip sa isang sitwasyon na gusto mo nang alisan, gusto mo nang i-withdraw o gusto mo nang mag-retire sa iyong trabaho, sa relasyon, kung ano man yan, Nandun ka sa sitwasyon na yun, na naghahanap ka ng katotohanan, nagsisiyasat ka, urong-sulong actually yung situation mo, Kasi why? Nandito ka na sa sitwasyon mo na pagod ka na, Kung pagod ka na, ayaw mo na ng conflict, ayaw mo na ng pagkakaroon ng isang sitwasyon na ma-manipulate ka, na nasa sadness ka, ayaw mo na ng gulo, kumbaga, Kaya this week siguro, medyo may mga pag-iisipan kang malalalim na isang sitwasyon, Parang you want to get away or to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Trabaho man yan o relasyon man yan. Or sa family mo man yan. Naandun ka na sa sitwasyon mo na yun na pagod ka na. Yes, makakaramdam kayo ng pagod this time. May mga kayo. Maaring may mga gusto na kayong i-release sa buhay nyo talaga. Totally. And, yun. Arigatou naman si God bless.